napakarami nang naghihintay at nagtatanong kung kailan maglalaro si Kai Sotto. Well, malapit na ang unang regular season game ng Hiroshima Dragonflies ngayong October 7 na versus Nagoya Flying Eagles, and Kai Sotto is expected to play. Although sa ngayon ay tuloy pa ang pagpapagaling niya sa kanyang likod, pahinga muna si Kai Sotto sa mga preseason games. And after 2 games ng gila sa Asian Games, ay hindi maiwasan na maikumpara ang team na naglaro sa FIBA World Cup na well-funded na mayroon pang Jordan Clarkson, Kai Sotto, Dwight Ramos, and Renz Abando, who is considered by many as the best Philippine team ever. Pero sa mga nababasa natin ngayon sa social media, ay mukhang dumadami ang nagsasabing mas maganda pa raw ang tinakbo ng present Gilas team dahil sa system ni Coach Tim Cone na very strict pagdating sa pasahan. Talent-wise, wala man ang mga bigating mga international players, pero lumabas naman ang laro ni Junmar Fajardo, ang 6-time MVP ng PBA, at Scottie Thompson, the reigning MVP ng PBA. Pati si Sergio Perez na binangko ni Coach Chat Reyes ay napakaganda ng pinakita, hindi lang sa opensa, kundi pati na sa depensa. Revelation din ang laro ni Calvin Optana, kaya in terms of talent ay hindi nagkakalayo. Our only concern ay ang front court dahil dalawa ang nawawala, sina Kai Sotto at AJ Edo, pero mukhang perfect fit naman si Ange Kwame para sa system ni Coach Tim Cone. Although gaano man kaganda ng sistema na tinatakbo ng Gilas ngayon, ay ang totoong sukatan ay ang game versus Jordan. Pero ang malaking kaibahan ay hindi naman talaga in terms of talent. Ang pinakamalaking difference ay ang coaching style ni Coach Tim Cone at Coach Chat Reyes. Triangle offense versus dribble drive. Ano ang mas click sa international competitions? Well, manalo-matalo, happy na ang mga Pinoy fans na makikita na umiikot ang bola at ang daming pasahan. Yan lang naman talaga ang matagal ng reklamo ng mga fans sa dami ng isolation play ni Coach Chat Reyes. Simula pa noong 2014, nung si Andrew Blatch pa ang naturalized player, at hanggang 2023 ay ito pa rin ang kanyang bread and butter play. This time, si Jordan Clarkson na naman ang kanyang sinandalan. On the other hand, ang system ni Coach Tim Cone ay napaka-refreshing tingnan, kaya happy lahat kahit na daming missed shots against Thailand, ay within the flow of the play naman lahat at talagang open ang mga tira, minalas nga lang talaga. From the perimeter. Samantala, si Damian Lillard ay itinrade ng Portland para maglaro kasama si Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Yan ay ayon sa isang taong may kaalaman sa kasunduan, isang deal na nagtapos sa kanyang 11 years sa Trail Blazers. Ang 7 beses na All-Star, isang manlalaro na sobrang elite na napili sa NBA 75th Anniversary Team, ay lilipat mula sa Trail Blazers papuntang Milwaukee Bucks sa isang 3-team deal na nagsusumiti kay Jrue Holiday mula sa Bucks papuntang Portland, DeAndre Ayton mula sa Phoenix Suns papuntang Portland, at Jusuf Nurkic mula sa Blazers papuntang Phoenix Suns. Ayon sa taong nagsalita sa The Associated Press sa kondisyon ng anonymity. At tulad ng lahat ng mga trade, hindi ito maaring final hanggang sa masuri ng mga abogado ng NBA ang mga terms at aprubahan ang kasunduang ito. Nitong July 1, hiningi ni Lillard ang isang trade mula sa Trail Blazers na matagal na niyang pinag-isipan dahil sa kanyang nais na maglaro para sa isang contender at dahil mukhang walang malaking pag-asa ang Portland sa kasalukuyang roster nito. Gusto niyang pumunta sa Miami Heat at ito'y malinaw niyang ipinaabot. Naisipan ng Portland na hindi tuparin ang kanyang kahilingan at sa halip ang Bucks na ngayon ang may napakalakas na 1-2 punch na binubuo ni Lillard at Antetokounmpo sa darating na season.
Noong May 2022, tinanong si Lillard sa Twitter kung sino sa mga kasalukuyang manlalaro ang nais niyang makasama upang makarating sa playoffs. Ang kanyang sagot ay isang salita lang, Giannis. Ang trade ay nagpapatuloy sa dramatikong pagbabago ng off-season ng Bucks bilang tugon sa kanilang nakakagulat na pagkatalo sa first-round playoffs laban sa Miami. At ang pag-acquire kay Lillard ay sumunod matapos sabihin ni Antetokounmpo, isang 2 beses na MVP sa The New York Times noong summer, na gusto niyang makita kung gaano ka-committed ang Bucks na magkakaroon ng isa pang kampyonato bago siya magdesisyon kung pipirma ba siya ng long-term deal para manatili sa Milwaukee Bucks. Ang kontrata ni Giannis Antetokounmpo ay magtatapos sa 2024-25 season at may player option pa para sa 2025-26 season. At ang pagkuha kay Lillard sa Milwaukee Bucks ay tiyak na nagpapakita na may commitment ang koponan. At ito rin ay nagpapalayo sa mataas na scoring guard mula sa Miami, isa sa mga pinakamalakas na kalaban ng Bucks sa Eastern Conference. Yo NBA man, you all need to look into the Bucks for tampering. You all do. I'm just gonna put that out there. At yan ang sabi ng Miami Heat star na si Jimmy Butler sa kanyang video posted sa Instagram shortly after details of the trade became known. Nang inilantad ang kahilingan ni Lillard ng Blazers, sinabi ni General Manager Joe Cronin na gagawin niya ang best for the team. Isa sa mga assistant na staff ni Griffin sa Milwaukee Bucks ay si Terry Stotts, na naging head coach ni Lillard sa Portland mula 2012-21. At sa huli, ang deal sa Bucks ay itinuring ni Cronin at ng Blazers na pinakamabuti para sa lahat ng mga sangkot nito. Kailangan ng isang malupit na package para maganap ang trade, lalo na't magkakaroon siya ng halos $46 million sa season na ito at maaring aabot hanggang $216 million sa loob ng 4 na taon kung gaganapin niya ang kanyang option para sa 2026-27 season. Ito ay malaking pamumuhunan dahil ang pagkuha kay Lillard ay nagpapakita na magiging mas malakas pa ang tsansa ng Bucks na magiging kampyon. Siya ay may average na 32.2 points noong nakaraang season, may average na hindi bababa sa 24 points sa bawat isa sa nakaraang 8 season, at may kakayahang magdulot ng init sa opensa. Naging 7th player siya ng NBA history to score more than 70 points sa isang laro nang magtapos siya ng 71 points laban sa Houston Rockets noong February 26. Ang iba pang mga pangalan kasama sa listahan na yon ay sina Wilt Chamberlain, na ginawa ito ng 5 beses, Kobe Bryant, David Thompson, David Robinson, Elgin Baylor at Donovan Mitchell. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.